Okay, shout out mga ka-trigger. Ito pong mula ang inyong, excuse me, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang basahin ang katanungan mula kay Rosemary Bautista. Ang sabi niya ay may tanong lang po. May arms score 1911 po ako. Matigas po i-release ang slide stop. Ano po kaya ang problema? Salamat po. Okay, so bago natin bigyan ng pansin ang katanungan ni Rosemary ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa tayo ay umabot na ng 48K at maraming salamat sa mga nag-share at naglalike ng ating mga videos. Nakakatulong din kayo para dumami ang ating mga subscribers. Lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating dahil kayo ay nakatulong sa ating revenues na kung saan ang ating kita sa YouTube ay inilalaan natin sa ating mga beneficiaries. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya maraming salamat sa inyo. Inyong pag-skip ng ads. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Mag-message lamang kayo kung kayo may papaabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat Sir Noli sa walang sawa mong pagtulong at regular na pagbibigay, pag-abot ng tulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, sa katanungan ni Rosemary, bakit matigas yung ikasa? Tapos na. Tapos na? Ibigay mo na lang yung papel kay Hindi ko na kunin? O, ibigay mo na lang yung papel doon. Sige, sige. Thank you. Sa katanungan niya ay bakit matigas ikasa? Ayun yung papel, kunin mo na. Yes, salamat. Bakit matigas ikasa yung bakit matigas i-release yung slide stop? Okay, wala tayo ngayong 1911 pero papakita ko na lang sa inyo ang picture ng 1911. So ito siya. Okay. Kung makikita ninyo ang 1911 ito. Ito. Kung makikita ninyo ang kanyang slide stop release, ito yan. Okay, so kung makikita ninyo dito, meron siyang plunger housing ito. Sa loob niyang plunger housing na yan, meron niyang spring dito sa pagitan. Yung kabilang plunger nakatutok doon sa kanyang safety, thumb safety. At yung kabila naman ay nakatutok doon sa kanyang slide lock release. So dalawa ang function ng kanyang dalawang plunger yan, spring sa gitna. Tingnan ninyo yung tinututukan tingnan mo yung tinututukan ng plunger na yon. Baka itong kanyang slide stop ay malalim yung tinututukan noon, malalim. Kumbaga nakabaon. Pag nakabaon na yon, halimbawa, napalalim na ito, napalalim yung butas na yon, siyempre yung plunger niya ay lulubog dito. Lulubog yan. At pag yan ay lumubog, mahirap yan i-release. Mahirapan kang i-release yan kasi nga, nakalubog yun. Kasi yun ang nagkukontrol dyan Dyan sa slide stop na yan. So, ang gagawin mo, tanggalin mo muna ang slide niya. Pagkatapos, ikabit mo itong slide stop at laruin mo ito. Okay, laruin mo. Pagka yung pagka matigas yan, walang nakalagay na slide stop, itaas baba mo ito, ay di checkin mo na rin ito. Tanggalin mo ito. Tingnan mo kung malalim yun. Kung malalim yun, baka naman yung kanyang plunger nakalubog na doon. May parang butas na siya. Kasi yun ay parang may dent lang na kaunti yan dyan. Okay, so yan. Baka doon yan. O di kaya yung kanyang plunger dito ay sobrang matilos o mahaba. Checkin mo yung plunger niya dito. Baka yan ay sumasabit dyan. Ngayon, tingnan mo yung inyong slide stop, baka may damage na yung dyan, kung may dent yan o may butas na yan dyan na nakalubog na yung kanyang pa-rebuild mo.
Okay, so, yun ang isa. Ang pangalawa ay tingnan mo rin kung ang iyong recoil spring ay sobrang tigas. Kasi pag sobrang tigas ang iyong recoil spring, ay mahirap yan kasi ito pag inopen slide mo yan, ito meron dito, itong parte na ito, papasok yan dito yan papasok, may slot dito sa slot na ito. Mahirap i-release kasi nga tulak na tulak yung slide stop, yung kanyang slide tulak na tulak. Tingnan mo, baka naman nasa 20 yung ano niyan. Ang standard kasi ng mga recoil spring ay nasa mga standard ng mga 45 ay lang 16 pounds. Tingnan mo, baka sobrang gumamit ka ng pangkumbat. Kasi yung mga pangkumbat naabot ng mga 22 yan pounds. Tingnan mo rin. At tingnan mo rin ito. Baka damage itong ano na to. Yan tingnan mo to. Baka ang hugis na niyan ay iba na. Papasok na ganun. Pero kalimitan ang sira nito ay dito sa may kanto na dito eh. Ito rin, tingnan mo rin dito. So ayun lang ang maano ko sa iyo. At checkin mong mabuti kung may kakaiba dito sa iyong dito sa iyong slide stop, baka may problema pa rin dito sa loob dito. Okay, so yun lang ang maano ko sa iyo. Ito lang ang checkin mo ito. Kung baka ang hugis nito ay salip na pababa lang na ganun, ay baka papasok na ganun pag ganun ang ano nito, ang korte nito ay pag ganun na. O parang sima na ng baka gumano na ang korte nito kaya matigas i-release ito. Ayun lang ang pwede kong masabi diyan sa iyong mahirap talagang gumawa ng isang baril kung hindi mo hawak yung baril, kung hindi mo kita. So par yun lang ang nakikita kong problema. Pwedeng matigas masyado yung recoil spring mo kasi pag sobrang matigas yan, mahirap talaga i-release yan. Okay? Dapat mga 16 pounds lang ang recoil spring mo. 16 o 14, depende sa lakas ng iyong bala. Okay, ang isa pa ay itong hugis nito ay baka iba ng hugis nito, baka sa halip na pantay lang pababa na ganun, pag ganun ang hugis niyan. So kumakagat masyado ito. So yun, titistingin mo yan. At testingin mo rin ng walang recoil spring. Okay, tingnan mo rin. Titistingin mo lahat kasi isa-isahin mo yan. Himayin mo kung saan nanggagaling talaga yan. Ayun, makikita mo. At testingin mo rin, baka naman sobrang higpit naman itong pin. Ito kasi may pin ito na nakapasok dyan. Baka sobrang higpit na rin yun. O baka yung pin na yun ay hindi natuwid, kilo na. Pag walang slide, titinan mo rin kung magandang lumaro ito. Kung pag walang slide, baka naman yung pin yan ay may problema, balikot na, kilo na, may sinasabitan, sumasabit kasi nakatuhog dyan yung kanyang barrel link. Baka may problema din dun sa may barrel link niya. So iisa-isahin mo yan para malaman, kasi hindi ko talaga malalaman yan. So sinasabi ko lamang siya yung mga posibilidad na pwedeng mangyari, pero hindi ko masabi na yun na talaga. Yun lang mga posibilidad niyan. Baka yung pin niya naman dito ang sikip. So tatanggalin mo yung slide niya at ipapasok mo ito at susubukan mo itong laruin kung malambot. Pag matigas yan dyan, ay may problema yan dito sa pin niya. Baka sobrang masikip yung pin dyan. Sumasabit sa kanyang barrel link, yung ganun. Isa-isahin mo ba? Dahil mahirap yan hindi ko kita yung barrel Kung kita ko yan, saglit lang yan. Malalaman ko kagad yan, pag hawak ko pa lang. Okay, pag tingin ko lang dito, ito, titingnan ko lang ito kung dyan, pwede rin dyan. Okay? So titingnan mo. Kung pwede mong tanggalin muna yung spring, yung plunger na yan, tanggalin mo muna yung plunger na yan para makita mo kung naglalaro ito. Okay? Pagka tinanggal mo itong plunger na to, mabubunot kasi yan pagka tinanggal mo kasi itong thumb safety, mabubunot mo na yung na yan yung plunger niya, mabubunot mo yan kasama yung spring. So pag wala yung plunger niyan, tsaka mo laro-laruin ito. Di makikita mo, himay-himayin mo kasi yan kung saan ang gagaling. Di makikita mo dito ang problema.
dito. Umi-stack dito yung kanyang plunger. Okay? O, pagka hindi naman dito, o, tingnan mo dun sa kanyang pin, yung nakasuot ditong pin. Tingnan mo dyan. Pag hindi pa rin doon, tingnan mo dito. Okay? So, pag wala dyan, o, baka naman sa recoil spring. So, isa-isain mo talaga yan. So, yun lang ang masasabi ko sa iyo. At sana magawa mo yung iyong baril. At kung meron pa kayong alam na pamamaraan, baka meron pa rin kayo alam, di ko rin alam. Tumatanggap naman tayo ng mga suggestion kung ano-ano. Ang mga meron kayong alam na dahilan, sabihin ninyo at may bahagi natin sa ating mga subscribers. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, Nagasmith din naman. Maraming salamat sa inyo at shout out lang do sa ating mga Community Spotlight. Ang Community Spotlight natin ngayon ay si Alfredo Isidro. Shout out sa iyo. Meron kang 100 plus engagement. Shout out din kay Di Calibre Jr. Meron kang 2 engagement. Shout out kay Chris S. Meron kang 55 engagement. Shout out kay Raymond Nang. Meron kang 8 engagement. Shout out kay Randy. Meron kang 100 engagement. Okay, shout out din sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan o. Meron na tayo dyan bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo doon sa ating dating Masishap, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At ang Papa Burger dyan, ang burger dyan ay halagang 40 pesos lang. Buy one take one at marami pang pagkain dyan na pwede ninyong pagpilian. At bukas yan 24/7 kahit brown out, may generator yan. Okay, maraming salamat sa inyo. Pwede kayo magpa-deliver kung ayaw ninyo pumunta dyan. Okay, God bless us. Thank you very much.